RIP Pura Luca Vega, 1990 to 2023. Filipino artist, influencer, drag queen. Isang bagay na kumakalat ngayon sa social media, ang sobrang nagtrending na si Pura Luca Vega daw ay patay na. Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Pura Luca Vega death ay sumusuong sa kontrobersya na ang Filipino drag artist ay buhay na buhay at ang fake news na siya ay patay na ay kumakalat ngayon sa social media. Ang paglalakbay ng kilalang Filipino drag performer na si Pura Luca Vega ay nagpukaw ng damdamin ng mga manonood at nag-udyok ng mga diskusyon. Nagsimula sila sa mundo ng drag noong 2017. Nagulat ang mga tao sa kanilang kakaibang itsura na may makulay na balbas at malikhaing perspektibo sa kasarian. Sa opinyon ni Pura Luca Vega, ang drag ay isang mapanukso at makapangyarihang pahayag na politika. Gayunpaman, ang kanilang matapang na pagganap ng isang bersyon ng kantang Ama Namin noong 2023 habang nakadamit bilang isang karakter na ginaya ang ating Panginoong Hesus ay nagdala sa kanila sa harapang pampubliko. Ang pagkilos na ito ay nag-udyok ng debate na nagresulta sa pagsasalitaan at mga problemang legal. Bakit kilala ang Pura Luca Vega death? At bakit nga ba nagtrending na si Pura Luca Vega ay patay na? Ang balitang kamatayan ni Pura Luca Vega ay kilala na ngayon sa ilalim ng ilang dahilan. Sa Pilipinas, kilala si Pura Luca Vega sa kanilang matapang na drag performances, partikular na noong kanilang inawit ang isang rock remix ng isang relihiyosong awit habang nakadamit bilang isang karakter na na-inspire ng ating Panginoong Hesus. Malakas ang tugon ng mga lider at grupo ng reliyon dito at anumang balita tungkol sa kanila ay nag-iisang paksa ng malaking pansin at debate. Bukod dito, si Pura Luca Vega ay nakatagpo ng mga problemang legal at mga banta ng pagpatay. Mula na maging kontrobersyal ang kanilang mga gawain, inimonitor ng publiko ang mga kaganapan na may kaugnayan sa kanilang kaligtasan at mga laban sa korte. At ang mga bantang ito at mga hakbang legal ay lalo pang nagpatas ng interes ng media sa kanyang kalagayan. Bukod dito, habang may ilan na sumusuporta na matapang sa pananaw ni Pura Luca Vega at ang kanilang pagtutol sa paghalo ng reliyon at estado, marami ang kritikal kay Pura Luca Vega. Ang pagkakaiba ng popular na opinyon na ito ay nagpapahalaga sa mga balita tungkol kay Pura Luca Vega, lalo na ang mga alalahanin tungkol sa kanilang kaligtasan o kagalingan na mas madalas magtrending. Totoo ba o peke ang kamatayan ni Pura Luca Vega? Ayon sa pinakahuling impormasyon, walang makatwiran o mapatunayang mga ulat tungkol sa pagpanaw ni Pura Luca Vega. Ang anumang ulat tungkol sa kanyang pagpanaw ay dapat tratuhin ng may pag-iingat at ng may pag-aalinlangan dahil maaring basehan ito sa hindi mapagkatiwala ang mga pinagmulan. Dahil sa kanyang matapang na drag performances, partikular na sa isa kung saan sila ay nagportray ng karakter na na-inspire ng ating Panginoong Hesus, naging isang labis na divisive figure si Pura Luca Vega sa Pilipinas. Dahil sa debate na ito, ang kanilang mga gawain, pananaw at kaligtasan ay sumailalim sa masusing pagsusuri at kritisismo. Kapag naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan, mahalaga ang pagtitiwala sa mga mapagkakatiwalaang news sources at mga pahayag mula sa pamahalaan. Sa panahon ng social media at agarang pamamahagi ng balita, maaring madaling kumalat ang mga chismis at maling impormasyon. Dahil dito, mahalaga na huwag magdesisyon tungkol sa kalagayan ni Pura Luca Vega hanggang sa kumpirmadong mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang news organizations o mga opisyal na pinagmulan. Upang mapanatili ang katotohanan at integridad ng balita, dapat iwasan ang mali o hindi tama na impormasyon dahil ito ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang tanong ay, nasaan si Pura Luca Vega ngayon? Ang mga kontrobersya at issue sa batas na may kaugnayan sa matapang na drag performances ni Pura Luca Vega ay nangangahulugan na hindi malamang na malaman ng pangkalatang publiko ang kanyang kasalukuyang lokasyon o gawain ayon sa pinakabagong impormasyon. Pagkatapos nilang tanggapin ang mga kritisismo dahil sa pagpapakita ng isang karakter na in-inspire
sa ating Panginoong Hesus sa isang drug performance, maaaring nagdesisyon si Puro Loco Vega na panatilihing mababa ang kanyang profile. Dahil dito, nagresulta ito sa mga pahayag na persona non grata sa iba't ibang mga lugar at mga legal na proseso. Mahalaga, tandaan na sa panahon ng mga pagsubok, madalas na nagpapahinga o nagpoprotekta ang kilalang personalidad upang harapin ang legal na issue, protektahan ang kanilang personal na kaligtasan o maglaan ng pansin sa kanilang kagalingan. Ang sitwasyon kay Puro Loco Vega ay patuloy at hindi tiyak. Anumang mga update patungkol sa kanyang lokasyon o gawain ay malamang hindi ibinabahagi sa pamagitan ng opisyal na paraan. Dahil sa divisiveness ng kanilang mga gawain, maaaring patuloy na magdulot ng malaking interes at kontrobersya ang mga darating na gawain at pampublikong pagkakaroon niya. Lucas 15:7. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan at magsisi. Aminin natin na tayo ay nagkasala upang sa ganon ay tatanggapin tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil tuwang-tuwa ang buong kalangitan kung ang isang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Ipanalangin natin na laging makilala natin ang kasalanan at ito ay ating pagsisihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, salamat po Panginoon sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin, sa pagpapaalala Panginoon na kinakailangan po namin ng Savior sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Patawarin kami Panginoon sa lahat ng aming mga pagkakasala, pananalita at mga gawa na hindi sang-ayon sa inyong mga kagustuhan. Bigyan kami Panginoon ng daan at puwang sa inyong kaharian at nawa po'y manahan ang aming Panginoong Jesucristo sa aming puso mula ngayon at magpakailanpaman. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.